Thank you, Brother Johnson, Mar Gabriel Anacleto. Praise God. Sige, palakpakan natin ng Lord. Sige, palakpakan natin ng Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pakitignan nga yung katabi mo kung excited na yan. Mukha bang excited dyan o mukhang medyo naiinggit kasi di makakasama? Oo. Sinong masaya na makakapag fully paid na mamaya? Ayan. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. Ayan. At naniniwala po ako, bagamat meron sa inyo na mga hindi makakasama, ayoko nang pataasin ng kamay. Hindi. Meron pong plano yung Panginoon. Okay, meron plano yung Lord, kaya nangyari po yung bagay po na yan. And gusto ko lang itanong naman sa mga sasama kung camp na ba kayo? Camp ka na ba? Uy, ganyan ka, no? YDC! Kamusta? Kamusta naman yung buhay? Okay naman. Okay naman. Kaya ba? Alright. YDC, isang tanong lang. Camp ka na ba? Parang yung kalahati dito, hindi sasama. Ulitin ko. YDC, camp ka na ba? Ayan, praise the Lord. Nakita nyo yung ano natin, o yung, anong tawag doon? Yun, yung video? Kailangan pag naglakad kayo simula doon hanggang dito, dapat ganun kabilis. Uy, sino hinahanap mo dyan? Sino yun? Si Tyra yung na gano'n, voice over. Happy birthday, Tyra. Mabuhay ka. Mabuhay ka ulit. Praise God. So, tuloy-tuloy po tayo. Gusto niyo mag-camp na tayo ngayon? Oh? Uy, dami pa kaming ginagawa, no? So, dito po tayo sa topic po natin for this whole month. Once again, ano po kasi yung series natin for this whole month? Why we need to stand firm. Kung bakit natin kailangan manayuan sa salita sa ating pananampalataya. Ano po kasi yung pinakaunang natutunan natin? Para kayo naghihintay ng sagot sa sa lead wall. Ano po yung pinakaunang tinuro sa atin? To fight against the enemy. Kailangan nating lumaban sa spirito, sa spiritual po nating pamumuhay. Ano po yung last week? Ayan, to refute false teaching. Paano po natin malalabanan yung kasinungalingan? Gagamitin natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Ano kasi yung ngayon? Wala pa. Alright, ito po yung ngayon, to make an impact to others. Pakisabi, impact. Tignan mo yung katabi mo. May impact ba yan? O impact? Impacto yan. Praise the Lord. So, kailangan daw natin manayuan sa ating pananampalataya para daw makagawa tayo ng impact or sa Tagalog, impluensya or magkaroon ng epekto yung buhay natin sa ibang tao. Basically, para magkaroon ng kwenta yung buhay mo sa ibang tao. Pakisabi naman sa katabi mo, makinig ka daw. Para sa iyo to. Ayan, ang sabi po dito sa Romans 14:7, for none of us lives, ang sabi dyan, for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. So wala daw nabubuhay para sa kanyang sarili. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. Huwag mong dudugtungan yan. Dudugtong yan kasi nabubuhay ako for you. Mag-youth camp ka pa mo. So, kung hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, you need to make sure that you make your life count. By how? By making an impact to other people. By, yung impact po na pinag-uusapan po natin at pag-uusapan po natin along the way is yung mabuting impact. Alright? Once again, hindi impacto yung pag-uusapan natin. Good impact na makapaglalapit sa ibang tao sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay. Ang sabi po dito, basahin ko lang, as Christians, we do not exist in isolation and our choices inevitably ripple into the lives of others. Kaya hindi nyo ba napapansin, every time that you are making a decision,
May it be little or big decision sa buhay mo. Meron at meron siyang epekto sa ibang tao. For example, hindi ka nag-aral ng mabuti. Saan yung epekto po niyan? Una, sa'yo. Sa future mo. Pangalawa, saan? Sa family mo. Napapansin niyo yun? Kapag humanap ka ng mga pangit na barkada, tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Binago na ng Panginoon yan. So kapag humanap ka ng mga masasamang barkada, ano nangyayari? Napapasama pati yung buhay mo. Kasi bakit? Nakaka-apekto yan eh. Ngayon, check naman natin. Kapag nag-attend ka ng YDC, gumagwapo ka. Bumabait ka. Totoo ba? Kapag nag-attend ka ng YDC, nag-enjoy ka sa CU, mas nagiging kawangis mo si Jesus. Tignan mo yung katabi mo, sinong kawangis niyan? Si Jesus ba o ibang entity na? Alright? Hindi, siguradong merong epekto po yan sa ibang tao. Gusto ko lang yung sinabi dito na every Christian should not live in isolation. Kasi bakit? Isolation is one of the enemy's greatest scheme sa buhay po, lalo na ng mga kabataan. Alam nyo ba, we are not meant to isolate ourselves. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-isolate. Ano bang ibig sabihin ng isolation, Kuya Zap? Yung meaning po ng isolation, yung habang sila nag-enjoy sa CU, ikaw nagmumukmuk sa tabi, naghihintay ng cheese bread. Hindi. Ito yung habang sila nag-enjoy sa relationship sa Lord, ikaw ayaw mo mag-attend. Regardless, baka na-offend ka, nasaktan ka, na-correct ka, and all. Pero yung isolation, yung, hindi na muna ako pupunta dyan. Hindi naman ako mahal dyan eh. Hindi na muna ako mag-a-attend dyan. Kasi sila lang naman eh. Ako lang kasi mas pogi sa kanila, ayaw nila ako. Hindi po kinreate ng Lord yung mga Kristiyano para mag-isolate. We are created for a fellowship. Pakisabi, fellowship. Para po yung buhay natin, hindi lang para sa atin. Ulitin ko lang, sabi dyan, walang nabubuhay lamang para sa sarili at walang mamamatay para sa kanyang sarili lang din. Kasi isipin mo to kung namatay ka para sa sarili mo lang or nabuhay ka para sa sarili mo lang, sa libing mo, ikaw lang mag-isa. Kung mamamatay ka agad. Isipin mo walang makikipaglamay sa'yo. Bakit? Nabuhay ka lang para sa sarili mo eh. Pero pakisabi naman sa katabi mo, huwag kang maging selfish. Ayan. Talagang may conviction sa iba na yun. Huwag kang maging selfish. Nainis ako sa'yo eh. Ayan. So kailangan gumawa po tayo ng positive impact. Pakisabi, positive impact. Ayan, sa ibang tao at lalo na sa spiritual walk po natin. At di ko na papatagalin, magkakaroon po tayo ng impact to other people when we live with integrity even when no one is watching. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Kahit daw walang nakakakita sa imo. Ayan, kahit daw walang nakakakita sa iyo. Bakit? Kasi ang sabi po dyan, living with integrity when no one is watching is vital because it ensures your public witness is fueled. Pakisabi, fueled. By genuine character rather than hypocritical performance. Ito kasi yung problema sa mga kabataang Kristiyano ngayon. Ang nangyayari, we are performing pero patay yung spiritual life po natin. Ang problema, ang nangyayari, gustong-gusto nating nag-worship sa church, pero ayaw natin nag-worship sa personal nating buhay. Ang gusto natin, nagpipray sa church, pero ayaw natin nagpipray sa bahay. Yan po yung sinasabing nagiging fuel po natin is hypocrisy. Okay, nagiging hipokrito ka. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang maging hipokrito para hindi ka maging impacto. Ayan, kinoconnect talaga eh, no? So, ang sabi dyan, ang gagawin natin, mamumuhay tayo ng may integrity. Ang ibig sabihin ng integrity, ano? Doing what is right when no one is watching. So, ang ibig sabihin, mamumuhay ka ng tama, na may kabanalan, kahit na walang nakakikita. Pakitanong nga seryoso, walang joke, walang buladas, walang ano-ano. Tapikin mo yung katabi mo. Tapik, hindi sapak. Pakitanong, sino ka? Teka lang. Minsanan lang. Pakitanong, sino ka kapag walang nakakakita sa iyo? Sumagot. Mag-assess tayo. Really? Sino kaya tayo? Sino si Sean? Sino si Shani? Sino si Sean kapag nag-iisa na lang siya? Sino si Ate Aina kapag nag-iisa na lang siya?
Sino si Dillon kapag nag-iisa na lang? Sino si Marvs kapag nag-iisa na lang? Sino ba yung mga alam kong pangalan dito? Ang dami nyo kasi 4,000 kayo eh. Ayan. Sino ka kapag nag-iisa ka? Kasi bakit? It is easy for us to portray holiness when we are in public. Kahit naman wala kang maayos na relasyon sa Panginoon. Kahit naman puno ka ng compromise sa loob ng bahay mo. Actually, nasabi ko to before, no? Pero sasabihin ko ulit. Kung kayang tatanungin natin lahat ng mga tao nakakasama nyo, are you portraying that same person dito sa loob ng church? Kung paano ka sa labas? O iba ka sa labas at iba ka sa loob? Kasi merong problema kapag hindi pareho. Ang ibig sabihin, nagiging hipokrito po tayo. Ang ibig sabihin, hindi po tayo nagpapakatotoo. Ang ibig sabihin, nagpapanggap ka lang. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka magpanggap. Hallelujah. Kasi alam nyo ba, ang sabi dito, why it's important to live with integrity even when no one is watching? Bakit? Importante, pag-aaralan natin yung mga subpoints natin. Because God sees what people don't. And that's who you're living for. Nakikita ng Diyos, yung hindi nakikita ng iba. At ang tanong, para kanino ka ba nabubuhay? Hindi ba't para sa Diyos? Hindi ba't para sa Lord lang naman kaya tayo nabubuhay? Sabi ng Romans, if I live, I will live for the Lord. If I die, I will die for the Lord. Whether I live or die, I will do it for the Lord. Hindi ba't para sa Panginoon lamang? Kaya nga tayo bigay todo sa worship eh. Kaya tayo nagpapabago sa word eh. Kaya tayo nagiging active sa church eh. Kasi bakit? Para sa Lord eh. Kaya nga natin binibigay yung best natin sa school eh. Kaya natin binibigay yung best natin sa bahay eh. Not for us to feel welcome. Not for us to be seen. Pero hindi ba't para sa Lord lang naman ang lahat dapat? Ang sabi dyan, because God sees what people don't, and that's who you're living for. Alam nyo, merong isang, basahin ko muna itong verse. Proverbs 15:3, the Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good. So nakikita daw ng Lord ang lahat. Kaya nga, yung pinaka-point natin, sino ka kapag walang nakakikita sa'yo? Is pinapakita mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Bakit? Palagay nyo ba hindi kayo nakikita ni Lord? Palagay ba natin hindi tayo nakikita ng Panginoon? Alam nyo, kasinungalingan niya ng kaaway. The very thing you are doing in secret, it's not even a secret. Kasi bakit? Nakikita po yan ng Diyos. Pakisabi, nakikita yan ni Lord. Meron ako nakitang picture, actually, nahanap ko kanina sa Facebook tsaka sa Google, di ko siya makita. Merong isang post na yung, alam nyo yung Passion of Christ? Yung pinapanood natin every Holy Week, yung Via Dolorosa. Yung gumanap doon na artista. Ayan. Yung yung nabugbog na si Jesus, si Jim Caviezel ata, yung pangalan niya. Tapos kasama ni Mel Gibson. Yung picture, parang si Mel Gibson, yung director, parang ini-instruct or nag-uusap sila ni Jesus. And then it just came to me. Sabi ko, what if ganito yung mindset namin lahat? Na everywhere we are, whatever we do, nakikita namin si Jesus. Kasi alam nyo ba, this is the reality of life. He is everywhere. Do you believe that? Kahit saan nandyan si Jesus. Kung palaging nandyan si Jesus, palagay mo ba, mag-e-enjoy ka pa sa kasalanan? Kung palagi nating iniisip na kasama natin si Jesus, magdidig-dip ka pa ba sa social media? Mag-e-enjoy ka ba sa kalaswaan? Are you going to enjoy pornography? Pleasuring yourself? I don't think so. I don't think so. That's why ito rin po yung realidad ng buhay. The moment you've enjoyed that particular sin, you are denying the existence of Christ. Are you there? Naintindihan po ba? Every time you are thinking na wala naman nakakakita sa akin, hihipak ako ng vape. Wala naman nakakakita sa akin, nagpakalayo-layo ako, iinom ako ng alak. Wala naman nakakakita sa akin, mag-yosi muna ako, magdodroga, magmamariwana muna ako, manonood ako ng porn, makikipag-kiss muna ako, gagawin ko muna tong sexual act na to. Wala naman nakakakita. Then, kapatid, you are denying the existence of God. Kasi bakit? He is omnipresent. Meaning He is present everywhere. Kahit nasan ka, nandyan ng Panginoon. And imagine what would God feel kapag in-enjoy mo yung kasalanan. Nakukuha? I don't think lahat tayo na nasa kwarto na to mag-e-enjoy sa kasalanan kapag inisip natin nandyan ng Panginoon.
Actually, hindi ka nga magiging addicted sa Facebook kapag inisip mo na nandiyan yung Panginoon eh. Are you there? Hindi ka magdududot dyan. Hindi ka magko-comment ng kabastusan. Hindi ka magmumura. Hindi ka magsisend ng kabastusan sa ibang tao. Kung iniisip mo na palagi mong kasama yung Panginoon. And ito nga yung nakakalungkot eh. Because this is always the reality ng buhay po natin. Palagi po natin kasama yung Panginoon. The Lord is watching everywhere. He is watching you. Paggising mo pa lamang. Bago ka tumayo, pinanunood ka ng Panginoon. He is watching us. Pagpasok mo ng banyo, anong ginagawa mo dyan? Pinapanood ka ng Panginoon. Ikaw lang mag-isa sa bahay, anong ginagawa mo dyan? Pinapanood ka ng Panginoon. Yung pagsagot-sagot mo sa magulang mo, pinapanood ng Panginoon yan. Yung pagsisinungaling mo, pinapanood ng Panginoon. He sees. Nakikita ng Panginoon. There's no hidden thing in the sight of God. Ang tanong ko lang na ulit-ulit, mag-e-enjoy ka pa ba sa kasalanan kung alam mo na nandyan yung Panginoon? I don't think so. So simula ngayon, ito po yung gagawin natin. Whenever we are tempted, ang gagawin natin, iisipin natin, kasama ko yung Panginoon. Kasi ito yung nakakalungkot. Palagi nating tinatanggap yung kasama po natin ng Panginoon every time meron tayong challenges. That's okay, that's the truth. Yan yung sinasabi ng Bible, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Kasi kasama ko yung Panginoon. But the reality is, not just in challenges, even in temptation, Jesus is there. Even in your hardship, Jesus is there. Even in your brokenness, nandyan po yung Panginoon. Hindi po siya umalis. Kahit na mga panahon na iniwan ka ng lahat, nanatili po ang Diyos. Let's not just acknowledge His presence whenever we are facing challenges. Let us acknowledge His presence every time na humihinga tayo. Every time na nabubuhay tayo, ito po yung sigurado akong mabubuhay. Mababago yung takbo ng buhay mo. Magkakaroon ng ibang course, yung takbo ng buhay mo. Kapag in-acknowledge mo palagi na kasama mo yung Panginoon. Kaya nga, di ba, tinuro po sa atin, ito, palagi ako nakukorek noon, lalo na tinuro po ng senior pastor natin. Ninong Kayabe mo kanyan? Ala po, Yak Mundili. Anong sagot ni Pastor Manny? Lord, may kayabe. Kaya nga never po tayo mag-iisa eh. Kasi bakit? Palagi po natin kasama yung Panginoon. Huwag mong i-encourage yung ibang tao. Tapikin mo yung sarili mo. Sige, tapikin mo. Kasama mo si Lord. Kailangan mong maniwala na kasama mo yung Panginoon. Kailangan mong isiksik sa puso mo, paniwalaan na kasama mo yung Panginoon. It will make a big difference sa buhay mo, kapatid. Why? He sees. He is everywhere. Nandiyan po palagi ang Panginoon. Nasabi nga ng Psalms 139, di ba? Nasaan man ako, nandun ang presensya ng Diyos. Nasa taas man ako, nandun siya. Nasa baba man ako, nandun siya. Nasa loob man ako ng bahay, nasa labas, nandun palagi ang Panginoon. Andyan palagi yung presensya ng Panginoon. And once again, last na lang, would you enjoy, mag-e-enjoy ka ba sa particular na compromise na yan, sa kasalanan na yan, kung palagay mo nakikita lahat ng Panginoon? I hope hindi po tayo. Sabi po dito, Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, to whom we must give an account. Nothing in all creation is hidden. Wala daw nakatago sa paningin ng Panginoon. You know why? Ang sabi diyan, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account to. Kanino po yan? Si Jesus. Ano po yung ibig sabihin that everything is laid bare? Pati yung takbo ng puso mo, takbo ng isip mo. Alam po yan ng Panginoon. Nababasa ng Lord lahat ngayon. Kung gaano ka eager, makinig ng salita, kung gaano ka eager, mabago ng word. At kung gaano ka naiinip, alam po ng Panginoon yan. Nababasa niya. Yung puso po natin, yung isip po natin, lahat ng innermost being po natin, alam po ng Panginoon yan. Why? Because He created us. He knows us. Kaya nga, ito, sigurado ako eh. Karamihan dito, personally, di ko kilala, di ko kayo nakakasama, hindi ko kayo nakakausap araw-araw. Kaya kapag tinanong ako regarding sa inyo, for example, si Sean na lang, siya nasa harap eh. Kapag tinanong ako kung kamusta si Sean, ang sasagot ko, kung paano ko lang kilala si Sean. Pero sino ba mas nakakakilala kay Sean? Yung mama niya o ako?
Exactly, kasi bakit? Palagi niya nakakasama. At gayon din po yung Panginoon. Dahil siya po yung may lalang sa atin, mas kakilala niya po tayo. Mas alam niya kung anong tinatakbo ng puso natin. That's why, nakakatawa nga, mayroong mga pagkakataon, you are justifying your actions, pero alam naman talaga ng Panginoon yung totoong motibo mo. Alam naman talaga ng Panginoon kung ano yung tumatakbo sa puso't isipan mo. Ang sabi dito, this verse strips away all pretense, reminding us that our lives are completely transparent before the living God. And meron po akong nabasa. Ang sabi niya, God sees all we do and knows all we think. God sees all we do and knows all we think. Even when we are unaware of His presence, He is there. Andyan po yung Panginoon. Even the hidden things, He sees. Kaya nga, ano pang sense na magpipretend ka sa harapan ng Panginoon? Ano pang sense na magkukunwari ka? Alam mo, just come as you are. Sa state na meron ka ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man yung kalalagayan ng puso mo, come as you are. And God will meet you there. Hindi mo kailangan magpanggap. Pakitapik naman yung katabi mo, hindi mo kailangan magpanggap. Ayan, hindi mo kailangan magpanggap. Ang sabi po dito, real integrity means living for God alone. And when your private life matches your public words, people can trust you. Ano pong ibig sabihin yan? Integrity. Kapag meron kang integrity, meron kang impact. Sino gusto makagawa ng impact? Magtaas ng kamay. Then, live with integrity. Pakisabi, mamuhay ka na merong integrity. Why is it important to live with integrity even when no one is watching? Pangalawa, secret compromise kills public influence. Yan daw mga kompromiso mo na nakatago, pinapatay niya yung pwedeng impact na magkaroon ka sa ibang tao. Di ba last week, naituro ko sa inyo that each and every one of us meron tayong circle of influences? Meron kang influence mo sa kaklase, sa bahay, sa katrabaho, sa family, di ko alam kahit saan, pero hindi pwedeng wala kang influence. Kung sino yung nakakasama mo, circle of influence mo yan. Kahit 3 lang kayo, circle of influence mo po yan. Ka-relationship mo, best friend mo, influence mo po yan. Kaso, ang sabi dyan, yung secret compromise kills public influence. Ang ibig sabihin, the more that you enjoy compromising in sin, the more na tinatanggal mo yung influence mo sa ibang tao. The more na hindi ka magkakaroon ng impact to other people. And when we say impact, it is us leading people to Christ. It is us showing who Jesus is sa buhay po natin. Mamaya, mababasa po natin yan. Pero ang sabi dito sa Luke 8:17, for all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Anong ibig sabihin yan? Walang sekreto ang hindi nabubunyag. Walang nakatago ang hindi ipapalabas ng Panginoon. And alam nyo, nakakatakot kapag si Lord na nag-expose sa atin in public. There was this one time, I am in my most prideful era. Yet, no, hopefully wala na. Pero yun yung pinaka, yung rurok na sobrang prideful ko. Kasi bakit? Nag-aaral akong Bible school eh. Bible school student. Maraming aram-aram. Maraming alam sa Bible. So, yun yung era na kami yung intercessor ng taon. Ayan, kung paano kami kainit sa intercession. Kung makapag-thanks, wagas. Kung makapag-judge, wagas. Kung paano ko titingnan. Alam nyo, ganito po yung nagiging buhay ko no? Kapag kunyari nag-worship. Ay, hindi nag-devotion. Ang yabang eh. Kasi feeling ko, nadidiscern ko lahat eh. Ay, dito seryoso sa Kristiyano. Meron ako nadidiscern sa kanya. Meron ako nasisense sa kanya. Not knowing na yung init na meron ako that time, hindi siya nakakahawa, pero nakakapaso na siya. Kaya nagkaroon ng wall, nagkaroon ng separation sa ibang ministry. Kasi bakit? Ganun ako tumayo, ganun ako nanayuan, ganun ako nabuhay. And alam nyo, there was this, hindi ko alam kung Campion or EGR, sumama lang kami sa mga young adult noon sa may Peñel. And then, you know what God did? And-expose niya yung puso ko habang nagmi-minister yung isang pastor. Si Pastor, ano ba yung pangalan? Si Pastor. Habang nagmi-minister siya, God exposed my heart sa akin. Ito lang yung sinabi ng Panginoon.
Ito yung pride na meron ka na hindi mo napapansin. Alam nyo right there and then, dahil nga in-expose ng Panginoon, nakakahiya. Pero kasi yung mga tao hindi naman nila alam. Pero marami akong taong nilapitan that time na kasama na ginudge ko sila. Humingi ako ng tawad sa kanila. Kasi bakit? Wala nakakahiya. Ginawa ko naman Ba't ko ba i-justify? Tatago ko pa ba? Ang ibig ko lang sabihin, kahit pa sa kaibuthuran ng inyong puso, lilitaw at lilitaw yan. Wala ka maitatago sa glory ng Lord. Pakisabi sa katabi mo, wala ka matatago sa glory ng Lord. Kaya nga alam nyo ba, every time na magkakasama tayo, every time na magsisiyo kayo, it's an avenue for you to be open. It's an avenue for you to surrender everything that is hidden. Kasi bakit? Alam naman ng Lord At saka sayang kasi yung magagawa mo kung namuhay ka ng may integrity. Sayang yung magagawa mo kung nabuhay ka ng may purity. Sayang yung mga kaluluwa na marireach mo. Sayang yung mga kaluluwa na maliligtas dahil sa'yo. Kung mabubuhay ka na walang compromise. And basahin ko lang to bago ko tapusin. The darkness you compromise in today, ganda nito, becomes the spotlight you regret tomorrow. Kunyari, yung mga flood control na yan, ang tagal nakatago niyan. For years, ninanakawan tayo. Ang yaman pala ng Pilipinas. O in-expose. Sino nakakahiya ngayon? Yung mga nagnakaw. Akala nila hindi mapupunta sa ganyang pagkakataon. But what happened? Ayun. Ang daming may kotse pala. Yung 39 na kotse, payong lang yung gusto. Payong? Bibili kang kotse? Wala ka bang tama nun? Normal ka ba nun? Nakakahiya yung buhay nila ngayon kasi bakit? Yung kasinungalingan, yung kalokohan, yung kasalanan na tinatago mo ngayon, maniwala ka, ipapakita yan ng Diyos sa mga darating na pagkakataon. Ganito. Merong mga pagkakataon, for example, ang dami po kasi nangyari sa amin na ganito. Merong kakausap sa akin, Kuya, mag-o-open ako ng problem. Hindi niya alam, in-expose na ng Lord yung problem. So alam ko na, basically yung problem. And then, ako lang yung sinabihan. Walang ibang sinabihan tong tao na to. So yun nangyayari, dinidil namin yung problema. Pero alam nyo, ganito nag-expose si Lord. Merong isang kapatid na lalapit sa akin, Kuya, example lang. Gamit ako si Jansen. Kuya, nanaginip ako. Sa panaginip ko, kailangan ni Jansen ng tulong. Kasi nalulunod daw siya sa kumunoy. Ang nangyayari, kasalukuyan naming dinidil yung problema. Ano pong ibig ko sabihin dito? Yes, you can hide it. Pero kapag si Lord yung nag-expose, wala kang magagawa. Alam nyo, yung minsan pa, anong gagawin natin? Sisisihin natin yung leader Chinismis mo ko, siniraan mo ko, sinabihan mo ko, hindi. Si Lord nangungusap sa dreams. Si Lord nangungusap sa vision. Alam nyo, 2 years ago, Redeem Youth Camp, I will not forget this. Redeem Youth Camp. Naalala niyo ba yung Redeem? Ako gusto ko lang kalimutan pero naalala ko lang itong pangyayari na to. Merong pinakitang vision ng Panginoon sa mga youth leaders, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Sa mga youth leaders, ito po yung vision ng Panginoon. Merong falls. Tapos grabe yung lakas ng tubig. Kaso, dun sa pagbaba ng falls, merong 4 na leader na pinakita yung Panginoon. 4. Tapos, tinanong ko lang, anong meron, anong ganyan. Alam nyo, upon approaching them, meron palang hindi pagkakaintindihan. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Ang sinasabi ko lang, kahit pa itago mo yung compromise na meron ka, i-reveal ng Panginoon. Better yet, bago pa man i-reveal ng Panginoon, i-expose mo na yung sarili mo sa Kanya. Kasi bakit? Nakakahiya ma-expose. Nakakahiyang ma-expose sa harapan ng ibang tao. Pero kapag ginawa yan ng Panginoon, remember this, it's His act of grace para sa'yo. Grace pa rin po ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, magsabi ka na. Umamin ka na kay Kuya. Mukhang ang daming aamin mamaya. Don't worry, hindi po namin kayo i-condemn. I've heard a lot of struggles, compromises that was opened. Wala pong condemnation dito. Pakisabi, mag-open ka na. Ilantad mo na yan.
Proverbs 10:9, people with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Yung daw may integrity, yung ginagawa yung tama, siguradong secured yan. Kasi bakit? Kapag ginagawa mo yung tama, kahit wala ka, pinagtatanggol ka. Pero kapag ginagawa mo yung mali, kahit wala ka, pinag-uusapan ka. So, pili ka. Pagtatanggol ka, pag-uusapan ka. Doon tayo sa pagtatanggol po tayo. And, kanina lang, na isa sa mga bagay na gusto kong imagine natin. Bawat buhay natin, ayan, yung buhay mo, kung paano ka mamuhay, simula paggising mo, ayan, siguro mag-isip tayo ng, in the last 6 months na lang, 5 months, yung buong month na to, buong year na to, buong 2026, ready ka bang panuhurin yung buhay mo dito? Tayo lang dito, ilang daan lang tayo na nandito, hindi pa milyon to. Doon naka-live tayo. Palagay mo, ready ka bang mapanood yung buhay mo dito? Simula pag gising mo, sa pagsi-cellphone mo, pagpasok mo ng CR, pagpunta mo ng school, pagpunta mo dun sa hideout na meron ka, pag-chat-chat mo, palagay mo, matutuwa kaya ang Panginoon, maging yung mga nakakakita dito, kung ngayon ipapakita natin. Ito yung buhay ni Kuya Jansen Mar. Sige, let's watch this. Hindi, wala naman. Wala akong pin-repair. Ang sinasabi ko lang, palagay mo, mahihiya ka ba? Or you will be praising God kasi ginagawa mo yung dapat mong gawin? It's up to you kasi hindi naman namin kayo kasama. Ang sinasabi ko lang, kung meron kang integrity, wala kang ikakatakot. Kung meron kang integrity, kung ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, kahit paanong ipalabas dyan, okay ka. Ang kaso, siguro, di ko alam, di ko naman kayo kasama. Baka nakita mo pa lang yung pangalan dyan. Let's watch this. Aina Marcelo. Ay, hindi pala siya nagbabasa ng Bible pagising. Ang bira, una ng chismis. Kuya Jello. Yan. What if yung buhay mo, yung ipapalabas dito, yung 5 months lang would it give encouragement to other people? Or would it give discouragement to other people? Ang tanong, papaano ka namumuhay? Pikit nyo nga yung mga mata nyo, di ko mapapagawa ito eh. Mabilis lang. Mabilis lang. Pikit niya lang. Pikit. Backtrack tayo ng 1 year and 5 months. Simula nung nag-youth camp last year. Simula nung sinabi mong isusurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon. Yan. Simula nung sinabi mong magbibigay mo na lahat sa Panginoon. Up until today. Kung ipapakita natin lahat dito sa harapan, maganda ba yung lalabas o pangit? Kayo yung nakakasagot niyan. Sa lahat ng aspeto ng buhay, sa pag-aaral, sa pagkakaibigan, sa pagtatago, sa pagtatrabaho, sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa pag-Facebook, TikTok, Instagram, sa panonood ng Netflix, Vayu, Disney Plus. Will God be glorified? O baka hindi? Sige, bukas na yung mata. Kung palagay mo, hindi na-glorify si Lord, now is the time para baguhin mo yung buhay mo. You don't wait for youth camp to come bago ka magpabago. Hindi, the time is now. Pakisabi sa kapatid mo, magbago ka. Kasi bakit? Sabi dyan, living with integrity gives us confidence in our Christian testimony. Alam niyo kung ano yung nagbibigay ng power sa testimony mo? Yung integrity mo. Yung integrity mo, kahit nga kami. Alam niyo ba, ito sinabi ito real talk, sinasabi ko din to sa mga nakahawakan ko. It will be harder for you to preach tithing if you are not giving. It will be harder for you to lead people to Jesus if you yourself wala ka sa presensya ng Panginoon. It will be harder for you to talk about purity if you yourself is not pure. Kaya nga, meron po ako nabasa, ang sabi niya, don't build an image. Build your character. Pakisabi, don't build your image.
build your character. Kasi ano po yung sinasabing image dyan? Yung pakitang tao lang. Yung dito, goods, active. Pero paglabas, hindi na gumagalaw sa bahay. Hindi, tayo po, character po yung ibibuild natin. Anong ibig sabihin nun? Kung sino ka man dito, gayon ka rin sa labas. Ganon na ganon ka. Nakuha. May natututunan naman. Ayan, wag po nating hayaan na masira yung integrity natin. Pakitapik naman yung katabi mo. Wag mong hayaang masira yung integrity mo. Bakit? Ano ba sabi ng Bible? If the salt loses its saltiness, what good is it? Wala na siyang ibang pwedeng gawin kundi itapon, tapos apak-apakan. Ang ibig lang sabihin niyan, kapag sinira mo, wala namang masisira sa integrity mo kundi ikaw eh. Kapag sinira mo yung integrity mo, ano pang isi-share mo sa ibang tao? Nakuha? Once again, gusto kong makita po yung kamay ng gusto makagawa ng impact sa kanyang community. Sige, tignan ko lang. Hindi pa lahat. Okay lang. No condemnation. Then, huwag mong sirain yung integrity mo. Kuha. Pangalawa, encourage others by your good example. Encourage others by your good example. Bakit natin kailangan itong bagay na to? Your example teaches what words alone can't. Grabe din yung mga wordplay ng mga points natin eh. Your example teaches what words alone can't. Ang ibig sabihin, action speaks louder than speakers. Action speaks louder than words. Kahit pa anong ipagsigawan natin, kung hindi nakikita sa buhay natin, nonsense. Kaya nga meron sa atin eh. Pilit nyong wini-win yung parents nyo. There's nothing wrong with that. Verse ka ng verse. Ito yung sinabi ng John. Ito yung sinabi ni Luke. Ito yung sinabi ni Mark. Tapos hindi ka mautusan. Rico, what good is it? Kahit pa i-memorize mo yung buong Bible sa harapan ng magulang mo, kung walang pagbabago sa buhay mo, it's nonsense. Pero, kahit wala kang sinasabi sa mga nakapalibot sa'yo, but you are living in accordance to the Word of God, maniwala ka sa hindi, meron kang maliligtas na kaluluwa. Meron kang maliligtas na kaluluwa, kapatid. Sigurado yan, 100%. Kasi bakit? People will ask you, bakit ganyan siya? Meron naman siyang problema, pero bakit ganyan siyang kumilos? Bakit yung anak ko na to, hindi ko na inutos, pero biglang gumagalaw? Yung anak ko na to, bigla-bigla nagwawalis kahit walang dumi. Bigla-biglang naguhugas ng plato. Bigla-bigla naglalaba. Alam nyo, you want to win your family? Maging masipag ka sa bahay. Ayaw pa rin talaga, mga tamad pa rin eh. Kunyari na lang. Ako, non-partisan ako kasi di ako maalam sa politiko eh. Yung mga nakaupo ngayon, iboboto nyo pa ba? Exactly the point! Kasi walang integrity. Ipapangako sa iyo yung good governance. Ipapangako sa iyo yung transparency. Anong lumitaw? Flood control. Paniniwalaan mo pa ba yung mga tao na yan? Exactly the point. Ngayon, ganyan din po tayo. Paano ka kaya namumuhay? Papaniwalaan ka pa ba or hindi na? Once again, kung lilitaw dito yung buhay mo, ayan, kung lilitaw dyan, Sean Marimla, papaniwalaan ka pa ba nila sa mga pinupost mo sa Facebook? Tayo po yung mag-aano dyan. Tayo lang po yung nakakaalam. So ang sabi dyan, your example teaches what words alone can't. Your action speaks louder than your words. Sabi po dito, don't lord it over to people assigned to your care, but lead them by your own good example. Pakisabi, own good example. Maganda na sinasabi natin, ay si Kuya Jello ganito, si Kuya Johnson ganito, si Kuya Sean ganito, si Ate Nicole Katap ganito, si Ate Aina ganito, si Ate ganito. Pero mas maganda, masabi din natin na gawin mo yung ginagawa ko. Ang ibig sabihin kapag ganun, ginagawa natin kung ano yung tama. Are you there? Are you there? Kasi bakit mo dati alam nyo, meron akong maling kaisipan din eh.
Kapag merong gustong matutong mag-drive, ito yung sinasabi ko. Kung gusto mo maging disiplinadong driver, tignan mo kung paano ako mag-drive. Tapos huwag mo akong gagayahin. Barumbado ako mag-drive dati. Binabago pa ng Lord Lalo na nakamotor ako. Huwag kang tatabi siya, bubombayin kita kaya naka-silencer ako. Kasi mayabang So ang sinasabi ko, kapag gusto mong maging defensive driver, panoorin mo kung paano ako nagda-drive, tapos kung gagayahin. Pero ngayon, baliktarin na lang natin. Kasi mas maganda yung gayahin mo yung ginagawa ko kasi tama. Kaysa sa huwag mong gagayahin yung ginagawa ko kasi mali. Nakuha. Nakakasunod. Ipakita po natin sa actions natin. Don't drive people with commands. Lead them with your life. Mag-lead tayo ng mga tao kung paano tayo namumuhay. Pakisabi sa katabi mo, mamuhay ka na maayos. Why it's important to encourage others by your good example? Your example speaks louder than your years. Kuya, anong ibig sabihin niyan? Anong your years? Wrong Graham ka ata. Ang sabi po dyan, listen to this. Regardless kung gaano ka nakatagal sa church, pero hindi ka namumuhay na parang Kristiyano, walang pakialam yan. Pero kung bago ka pa lang, kahit na bago ka pa lang, pero you are winning souls for Christ, ayan, goods tayo dyan. Hindi po usapin sa paglilingkod sa Lord yung age. Though, praise God, meron po tayong mga nanay na nakakasama dito. Praise God po sa buhay nyo. Ayan. Pero hindi rin po usapin dito yung tenority. Meron bang ganun na word? Yung tenured ka na, uy, ako 1 dekada na ako, mas mayabang na ako sa'yo. Mas mayabang ka. Ang usapin po dito, kagaya na napag-usapan po natin last week, asan yung bunga? Kahit pa ipagmalaki mo sa akin na Kuya Zap, simulang nag-attend ako ng YDC, 5 years, wala akong absent. Kuya Zap, never pa akong na-late. Kuya Zap, tigi isang cheese bread lang kinukuha ko. Never ako nag-absent ng CU, Kuya Zap. Pero kung wala kang bunga na ipapakita sa akin, it's nonsense. Hindi po ito patagalan. Pakisabi, hindi po ito patagalan. Kung hindi pata-patan. Tingnan mo, nag-tongue twist ka pa. Pata-patan. Ano pong ibig sabihin nun? It's about your faithfulness. Katapatan po natin sa Panginoon. Listen to this. 1 Timothy 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ito po, sinabi po ito ni Paul kay Timothy. Hindi po si Timothy nagsabi nito. Sinasabi po ito ni Paul kay Timothy. Why? Because Timothy is a young pastor and can be overwhelmed ng mga matatanda sa kanya, ng mga matatagal sa kanya. Pero ito yung sinabi, ito yung charge ni Paul kay Timothy. Huwag mo hayaan na maliitin ka ng mga tao dahil bata ka. Instead, mag-set ka ng example kahit bata ka pa lang. Saan yan? Mag-set ka ng example sa pagsasalita. Bastos ka ba o magalang? Mayabang ka ba o hindi? Sa conduct, sa kilos, kung paano ka namumuhay. Sa pag-ibig. Hindi romantically. Sa pananampalataya. Maging sa kapuruhan, sa kadalisayan, sa purity na meron ka. Hindi porket bata ka, hindi ka pwedeng mag-make ng impact. No. Actually, at your early age, at your young age, you can make an impact sa mga napapalibutan ninyo. Ngayon, ito po yung charge. Kung ito po, sinabi ito sa bata, dapat mas lalo na sa ating mga matatanda. Nagme-make tayo ng example. Kapag sinabi ko pong matanda na nandito, it's 30, yung mga lahat ng 30 years old pataas, magsabing amen. Praise God. 30, hindi po 13, 30. Ulitin ko, lahat tayo, kasama na ako dito Lahat ng mga 30 years old pataas, magsabing amen. Wala akong naririnig sa taas. Maraming 30 doon Tayo po ng mga matatanda, dapat mas magsiset po tayo ng example. Amen ba? Para tayo po yung paggayahan ng mga bata. Sige, balik tayo sa mga bata. Konti lang kaming matanda
Feeling ko hindi ko na mapipigilan to kapag nagtuloy pa. So actually, isa to sa mga, meron akong nabasa din dito ko to nakuha sa Bible na binabasa ko. Na sa 1 Peter 5:2-5, ito po yung buong context po niyan. Merong tinuro si Paul dito. Listen to this, mabilis ko lang nababasahin to. Na nag-describe si Paul ng karakter ng isang maayos na leader. Una, ang sabi dito, they realize that they are caring for God's flock, not their own. Sa buong context po to pang number 4 yung pinag-uusapan natin. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, one of the trait po ng isang great leader, alam niya na lahat ng hinahawakan niya, hindi kanya, kundi sa Panginoon. Steward lang po tayo. Pangalawa, they lead out of eagerness to serve, not obligation. If you want to be a leader, take note of this. Dapat kapag nag-serve ka, hindi ka nag-serve ng obligado ka lang dahil napipilitan ka lang. Nag-serve ka kasi gusto mong mag-serve. Kasi mahal mo yung mga sinaserve mo. Pangatlo, they are concerned in what they can give, not what they can get sa mga inahawakan niya. And yung pangapat, ito po yan, they lead by example, not by force. Alam nyo, yung mga matitinding leader, they are leading hindi sa pagsasalita nila. Though, syempre, kasama po yung pagsasalita. Pero kung papaano po sila nabubuhay. Kung papaano po nakikita si Kristo sa kanilang mga buhay. So, pakisabi sa katabi mo, mamuhay ka na maayos. Bakit? Pangatlo, your example makes God visible to others. Yung daw example mo kung paano ka namumuhay, bilang kabataan or hindi, bilang isang Kristiyano na lang, ang sabi dyan, pinapakita mo kung talaga nasa iyo yung Panginoon or wala. Ang sabi po dito sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang sabi dyan, in the same way, let your light shine before others. Ano po yan? That they may see your... Ipakita mo yung mabuting gawa, mabuting asal. Alam nyo, yung nga, kasi nga kanina nire-research ko, si Jim Caviezel, ayan, siya pala. JC din siya eh. Jim Caviezel, yung pong gumanap na Jesus Christ sa Passion of Christ. Ito po yung sinabi niya kay Mel Gibson, dun sa director. I didn't want people to see me. I want them to see Jesus. And dito po sa mundong to, ito po dapat yung heart's cry natin. Ito po dapat yung tinitibok ng puso natin bilang mga Kristiyano. Kailangan nakikita sa atin si Jesus. Kailangan naririnig sa atin si Jesus. Kailangan nararamdaman sa atin si Jesus. Though I'm not saying na magpaka-Jesus ka. But remember, we are ambassadors of Christ. Naaalala nyo? We are sojourners dito po sa mundo. Aliens po tayo dito sa mundo. Hindi po tayo taga dito. That's why every time that you are living, God is giving us ng isang araw para mabuhay. Use that to glorify God. By how? By you acknowledging si Jesus sa buhay mo. Then pinapakita mo kung paano po umibig si Jesus. At pansinin nyo man, karamihan ng mga tao lalapit sa inyo. Kasi bakit? Nakikita po nila si Jesus sa inyo. At sana nakikita po si Jesus sa atin. And sabi dito, let people see Christ in you. Meaning, you are. Pakisabi, I am. I am to represent Christ well. We need to represent Jesus well dito po sa mundong to. Nabanggit ko na to before, babanggitin ko ulit kasi uso na naman yung liga. If you want to wear yung pangalang Christian, hindi naman dahil Christian yung team mo, pero tayong lahat, Kristiyano po tayo na tumanggap kay Jesus. We are Christians. Then, gumalaw po tayo bilang maka-Kristo. Gumalaw po tayo na parang disipulo ni Kristo. Hindi yung Christian ka pero meron ka sariling gameplay. Hindi po siya pwedeng gano'n. Kailangan galawan mo kung sinong pinapakita mong ikaw. At uulitin ko, makikita po ba sa buhay po natin? Makikita po ba sa atin si Kristo? And I hope, ipakita po natin kung paano po siya magsalita, kung paano po siya magmahal sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagsunod sa proseso, sa kanyang pag-oo sa Panginoon, bagamat mahirap at masakit. I hope makita po sa atin si Kristo. Sa mga paaralan na kinabibilangan mo, we are praying for your schools. We are praying for your families. But then again, can they see Jesus in you? If not, start it today. Ipakita mo kung sino si Kristo. Amen.
Amen. Nakakuha. Tignan mo yung katabi mo. Yung iba kapag sinasabi kong tignan yung katabi, natatawa agad eh. Clown yarn. Yung katabi mo na yan. Ito encouragement by faith. Yung katabi mo na yan, nire-represent niya si Kristo ng maayos. Ikaw, hindi ba dapat i-represent mo rin si Jesus na maayos? Hallelujah. Last but not the least, we need to stay steadfast when life gets hard. Uy, sabi dito, you must stand firm in the faith to make an impact. Para daw makagawa ka ng impact, kailangan daw nananatili kang matatag kapag mahirap na yung buhay. Sino na dito nakaranas ng hirap ng buhay? Magtaas ng kamay. Uy, talagang hindi lahat. Praise God. Praise God. It's okay, it's okay. Marami po pong mga bata dito. Your steadfast. Hindi. Ito yung cue na inom na ang tubig. Steadfast ka na. Fat yarn. Why it's important to stay steady when life gets you hard if you want to make an impact on others. Una, your steadiness becomes their proof. Yung pagiging matibay mo sa pananampalataya ay katunayan para sa kanila na tunay yung Diyos na sinasamba mo. Ang sabi po dito sa Job 2:9-10, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Isipin mo, asawa po to ni Job, asawa po to ni Job. Ang sabi sa kanya, talaga bang nananatili ka pa sa faith na meron ka? Are you maintaining that integrity? Ano po sinagot sa kanya? Ano po sinabi ng asawa niya sa kanya? Curse God and die. Sumpain mo yung Diyos na meron ka, tsaka ka na mamatay. Ano po sinagot ni Job? Sa verse 10 ng chapter 2. He replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God in that trouble? In all this, Job did not sin. Ano pong konteksto nito sa mga hindi nakakaalam sa buhay ni Job? Job po ay nawalan ng lahat ng meron siya, maliban sa asawa. Okay? Lahat nawala po sa kanya, ari-arian po niya, kayamanan po niya. Sobrang mayaman po si Job. Yung mga anak niya namatay. And just, ilang segundo lang ng buhay niya, nangyayari ang lahat ng sigalot. Tapos ang natira sa kanya, ang kanyang asawa. Ano pong sinabi ng asawa niya? Talaga bang ipapanatilihin mo pa yung integrity na yan? Yung pananampalataya mo na yan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ano pong sinasabi ko sa inyo? Kaya nga ganito kami ka-strict sa inyo about sa love life. Sinong gustong magkaroon ng asawa ng ganyan? Magmadali kayo. Sige, mag-skip kayo ng proseso. Sige, mag-enjoy kayong magtago. Pero kaya po, ayaw po namin na magmadali kayo para hindi kayo magkaroon ng ganyang asawa. Na kapag kasama mo nga sa church, pero kapag nahihirapan na, magta-tights ka pa? Unahin mo yung YDC kaysa sa akin? Sino love mo? Pangit eh. Kapag merong isang tao, love life lang yung usapan, mabilis. Kapag yung tao na yan, pinapapili ka kung sa Diyos o siya, iwanan mo agad yung tao na yan. That person is not worth it. Yun lang, hindi na ako magbibigay ng ibang option. Baka magkaroon pa kayo ng ibang kaisipan. Ang sabi dito, when you don't fold under pressure, others see that faith actually works. Your stability shows that God is enough in your life. Ang ibig pong sabihin nito, kapag hindi ka sumuko sa anumang laban ng buhay, ipinapakita mo sa mundo at lahat na nakakilala sa iyo, buhay ang Diyos na sinasamba mo. Ngayon, are you ready na ipakita sa buong mundo na buhay ang Diyos na meron ka? Huwag ka sumuko. Huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Isa na lang yung magpapatuloy. Huwag ka sumuko. Huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Ganyan dapat. Para ipakita po natin na talagang tunay yung Diyos na sinasamba po natin. Ang sabi po dito, pangalawa, bakit natin kailangan maging matatag? Because people copy how you handle pressure. Ginagawa na tao kung ano yung gagawin mo. Gagawin na tao kung ano yung ginagawa mo. Baliktad eh. People will copy how you handle pressure. Ang sabi dito, kunyari, life example na lang, life example. Kunyari,
kapag usaping pananampalataya, Bible school po, first year ko na Bible school, meron pong isang pastor na nag-interview sa akin. Ang sabi niya, mag-isip ka ng tao na sobrang nilook up mo sa faith. Tapos every time nang gagawa ka ng decision, isipin mo yung tao na yun. Nagiging kagaya mo ba siya o papunta ka ng impyerno? So, isa po sa mga naisip kong tao, ang ating mong senior pastor. And praise God kasi hindi ako napahiya. Kasi bakit? Hanggang ngayon yung pong senior pastor natin nananayuan saan? Sa pananampalataya. Kaya nga kapag meron akong nakikita, naririnig, na sinisera, na nagdadialysis, alam nyo sino sinasabi ko? Ay, yung pong senior pastor po namin meron ganitong pagsubok. Pero hanggang ngayon po nakatayo. Kasi bakit? Nagiging example siya kung paano po mag-respond. Kaya nga, ako dati, kapag tinatamad ako, kapag hindi ako okay, mahilo lang ako ng konti, magpapaalam na ako. Sorry po, di po ako makakapunta. Ganito, ganyan. Nahihilo po ako, di po ako makatayo. Ang tamad eh. Tapos, dumating yung pagkakataon na itong sinasabi kong tao na to, kaka-opera lang sa kanya. Bukas pa yung dito niya. Minute niya kami online. Ito yung tao na sobrang daming excuse pero hindi niya ginagawa. Pwede siyang magpahinga na lang pero nagpapagamit pa rin. Sabi ko, tama yung pinili ko na tao. I'm not glorifying Him. I'm glorifying God dahil sa pinapakita niya gawa sa atin. Kasi bakit? Kapag dumarating ako sa punto na kunyari, masakit yung ulo ko, isipin ko, hindi. Yun yung tao na yun, pumupunta kahit sobrang nahihirapan eh. Ako pa kaya na ganito lang. So nagiging example. Ang nangyayari, kinokopya, ginagaya kung ano yung ginagawa. And tayo, kung paano tayo mag-respond sa problema, gagayahin din tayo ng ibang tao. Darating yung pagkakataon, I pray lahat kayo maging forerunner. Anong ipapakita mo sa mga CEO mo? Kunyari, napagalitan ka, kunyari, na-sermonan ka, anong gagawin mo? Magkukry ka na lang. Ang gagawin mo, titigil ka. No. Kailangan mong ipakita yung katatagan ng pananampalataya mo sa pananatiling matindi at nakatayo sa pangako ng Panginoon. Alam nyo, regardless kung sino man yan, titignan ka bilang ehemplo. And I hope, ipakita po natin kung paano mag-handle ng maayos sa kanilang mga pagsubok sa buhay. Sabi dito, 1 Thessalonians 1:6-7, you became imitators of us and of the Lord. For you welcomed the message in the midst of severe suffering and the joy given by the Holy Spirit. And so, you became a model to all believers in Macedonia and Achaia. Ano pong pinag-uusapan dito? Yung Macedonian church. Ito yung mga tao na out of their extreme poverty, they gave all that they can. Sobra pa dun sa kaya nilang ibigay para po makapagbigay sa ministry ng Panginoon. So, ano po nangyari? Naging example po sila. Gayon din naman po tayo. People who are new or hurting in their faith are watching you. Tinitingnan daw po tayo. Ang sabi dyan, your steadiness shows them how to trust instead of panic when trouble hits. So, yung pananampalataya mo, kung paano ka nananayuan, sobrang nakikita po nila. At in turn, gagawin nila kung anong ginagawa mo. Anong gusto mo? Mag-produce ka. Ako, ito po yung pinapanalangin ko. Mag-produce ba tayo ng maraming kabataan, pero puro emosyonal. Puro katalinuhan lang yung harap. O mag-produce tayo ng mga kabataan na hindi ganun karunong. Pero I do believe, marunong naman kayo lahat. Pero malalim yung pananampalataya sa Diyos. Pero maayos naman yung karakter. I hope, doon po tayo sa mas matindi yung karakter kaysa sa kayabangan. Nakuha. Sabi po dito, pangatlo, hardship. Listen to this. Hardship is your loudest pulpit. Pakisabi, hardship is your loudest pulpit. Imagine this. Sabi ko, nung narinig ko ano to eh? Sabi ko, bars. Grabe tong hardship is your loudest pulpit kasi tunay nga, no? Kasi yung hardship, pinapakita kung sino ka. Tinitest ka eh. So, lalabas kung sino yung talagang ikaw. And then, kapag lumitaw na talagang nananampalataya ka, nananayuan ka sa ating Panginoon, nananatili ka kahit mahirap at kahit ikaw na lang mag-isa, kahit hindi ka magsisisigaw, nakakapag-share ka ng gospel sa kanila.
nakakapagbigay ka ng hope, ng pag-asa sa ibang tao. Ang sabi po dito sa Philippians 1:12-14, I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped me to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ and because of my imprisonment. Most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Ito po yung sinasabi ni Paul. Sa lahat ng napagdaanan ko, grabe yung napagdaanan ni Paul. If you are to read yung buhay po ni Paul, grabe yung napagdaanan. Yung shipwreck, ilang beses niyang naranasan. Isang buong araw, nagpalutang-lutang sa dagat. Nanlamig, nagutom, nabusog, yumaman, nahirap. Naranasan po lahat yan ni Paul. Pero ang sabi niya, dito po sa pagkakakulong niya, because of the gospel, I want you to know, ang sabi po ni Paul, na lahat ng nangyari sa buhay ko, that everything that has happened to me has helped me spread the good news. Lahat ng nangyari sa akin. Kasi bakit? Magiging usapin ka eh. Ay, alam mo yan. Kaya binibless ni Lord yan kasi sumusunod siya kay Jesus. Ay, alam mo yan. Kahit pa pinapakopya ko yan, ayaw niya mangopya. Kaya tingnan mo, binibless siya ni Jesus. Alam mo yan, patas yan kung magtrabaho. Alam mo yan, wala yung hidden motives. Lahat yan ginagawa niya para doon sa Diyos na meron siya. Kaya tingnan mo naman. Hindi siya napapabayaan kapag nanayuan ka sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Your hardships, your struggles, your challenges, they become your loudest pulpit. Sila po yung nagiging avenue mo para iparinig mo sa kanila na buhay yung Diyos na sinasamba mo. Are you there? Nakakasunod po ba? Your steadiness shows them that the cost is worth it. Sobrang worth it kasi bakit? Nakakatulong yung mga bagay na yan para patunayan mo na buhay yung Diyos na sinasamba mo. Your steadfast faith in the fire gives others courage to keep going and makes the gospel believable. Kaya maraming naniniwala eh. Kaya merong maniniwala sa'yo eh. Kaya merong tatanggap kay Jesus dahil sa'yo eh. Kaya mumunga ka eh. Hindi dahil sinungaling ka. Hindi dahil sinugarcoat mo yung gospel. Pero dahil nanayuan ka sa totoong Diyos na meron ka despite of the hardships na pagdadaanan mo. Kaya tayong lahat, gusto ko lang pong itanong, sinong gusto nang mag-make ng impact? Your community needs you. Naniniwala ba si Jesus yung sagot sa lahat? Your community needs Jesus. Your school needs Jesus. Your family needs Jesus. And you are His representative. So, simula ngayon, paglabas po natin, don't wait for youth camp to come. Paglabas po natin, ipakita po natin yung impact na sinasabi po natin. We need to represent Christ well. Amen ba? Mag-review lang tayo before tayo mag-take ng Holy Communion. To make an impact on others, we need to live with integrity even when no one is watching. Gagawin na yung tama kahit wala nakakakita. Encourage others by your good example and stay steadfast when life gets hard. So, tayo po tayong lahat.